O Kristong Hari, marangal, kaligtasan namit buhay, pagpupuri't pagpupugay, sa'yo'y aming inialay. Kahari ay itatanghal sa bawat tahanan at bayan, pagkat tanging sa'yo lamang kaligtas ay matatagpuan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin Ipagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, Sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Iyuko natin ang ating ulo, bulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ng kapayapaan sa ating bayan, sa ating mga sariling tahanan. Pagdasal natin ng mga OFW, ang mga may sakit, ang pagbuti ng kalagayan ni Mr. Terry, ni Leon Shikifara, Father Check, Father Luciano, Alona, Rudy, Karina, Julian, Mrs. Cardenas, Sabina. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng salibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan, idulot mo ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Daniel na ang pamamahala ng hinirang ng Diyos na pinagkalooban
ng kapangyarihan at karangalan ay hindi magwawakas. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghahari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Sa ikalawang pagbasa, kinikilala ni Jesucristo bilang ang simula at ang wakas, na siya ring nagtataglay ng kapangyarihan magpakailanman. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay, at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo, at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the kingdom of our father David that is to come. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Pilate said to Jesus, "Are you the king of the Jews?" Jesus answered, "Do you say this on your own, or have others told you about me?" Pilate answered,
I am not a Jew, am I? Your own nation and the chief priest handed you over to me. What have you done? Jesus answered, my kingdom does not belong to this world. If my kingdom did belong to this world, my attendants would be fighting to keep me from being handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not here. So Pilate said to him, then you are a king? Jesus answered, you say, I am a king. For this I was born, and for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pasensya na sa pagkalit uli natin, ha? Pasensya na po uli. Welcome po sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang paglilitis sana ni Pilato kay Kristo. Sinabi kong sana kasi parang hindi ganun ang nangyari. Parang siya ang nilitis ni Kristo. Di po ba kapag may nang lilitis, normally, siya talaga yung tanong lang ng tanong sa nililitis. Lalong-lalo na kung ang nagtatanong ay isang Roman governor na pinuno ng maraming hukbo ng mga Romano. Tapos ang nililitis ay hindi naman Romano. Isang Hudyo, nasa asakdal pang parang isang kriminal. Mas lalong hindi dapat magtanong si Kristo. Nagtanong, sumagot naman si Pilato. Sana, nakukuha ninyo yung gustong ipahiwatig ni St. John dito. Sana ma-imagine ninyo yung contrast ng dalawa. On the one hand, yung nililitis, si Kristo. Pwede mong imagine, nakagapos, hawak sa magkabilang braso, kinatatukutan sigurong makatakas ng mga Romano, pero kalmado. On the other hand, yung nanglilitis, si Pilato, malaya, may mga bodyguards pa, pero siya yung parang litong-lito. Sinong mas may control sa dalawa sa sitwasyong ito? Si Kristo, hindi si Pilato. Parang ganito rin, konti na lang, magpapasko na. Yung ebanghelyo sa araw ng Pasko, ayon kay St. Luke, kung saan may contrast din yon. Sa buong isang gospel, nandun yung unang part, yung pagsisensus. Pagpapasensus ni Augusto Cesar sa lahat ng kanyang mga nasasakupan. What a kingly function, what a kingly task. You can imagine him habang nagpapasensus, nasa kanyang kaharian, regalya ang kasuotan, napapaligiran ng maraming mga tauhan ng kanyang kayamanan, samantalang sasabihin sa gospel noon, sa latter part, at isinilang si Kristo. Nasa sabsaban, nakabalot ng lampin lang, dukha lang, pero biglang lumitaw ang hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Imagine that. Baka ang isipin nyo, ang lumitaw, yung mga maliliit na kerubin. Hindi labubo ang pinag-uusapan natin dito. Ang sabi ni St. Luke, army of angels. Army ito. Military term ito. Ang ibig sabihin nito, ang lumitaw, isang damakmak na hukbo ng mga anghel. Ready to rumble, ready to battle, ready to fight. Bring it on, fearsome angels. Bakit? Bakit? Yung striking contrast, pinapakita sa atin ni St. Luke at ni St. John ngayon, kumpara kay Cesar, kumpara kay Pilato, kumpara sa kahit sinong maghahari sa mundong ito, pagsamasamahin nyo ng lahat yan. Isiw lang yan kumpara sa tunay na haring si Kristo. Palakpakan natin
ang ating Panginoon. Bakit ganon? Sinasagot ng ating mga readings ngayon. Sa ating first reading, sinasabi na ang paghahari ni Kristo hindi galing dito. Walang nagbutuhan para gawing hari siya. Hindi katulad ng ibang mga hari. Okay? Kaya walang makakakuha ng kanyang pagiging hari. Kahit sabihin ng lahat ng mga tao sa buong mundo, magkasundo tayo, sabihin natin, hindi na ikaw ang kikilalin naming hari. Sabihin ni Kristo, ano ngayon? Wala namang mawawala sa kanya. Kahit katiting, wala. Tayo mawawalan. Big time. So, ang kanyang paghahari, hindi ka level ng ibang mga paghahari dito. Hindi galing sa mundong ito, kaya hindi po pwedeng maalis ito ng kahit sino kay Kristo. Isa pa, ang sakop ng paghahari niya, second reading naman tayo. Una hanggang huli, siyang Alpha at ang Omega. Ang paghahari niya hindi lang dito. Hindi lang din sa langit, sa buong mga nilikha, ang kanilang simula at ang kanilang wakas. Ganyan ang paghahari ni Kristo. Walang kaparis, walang kapatay, walang hanggan. Siya lang talaga ang King of Kings and King of the universe. Kapatid, panghawakan natin ang kabistahang ito. Panghawakan natin ang katotohanan ito. Ito ang panghahawakan natin. Ano man ang maging pagsubok sa buhay natin sa mundong ito. Noong nakaraang eleksyon, ang daming mga na-frustrate. Lalong-lalo na yung mga bumoto according sa kanilang konsensya. Yung mga bumoto, hindi para sa isang tao, hindi para sa isang partido, kundi para sa bayan. Yung mga bumotong hindi iniwan ang kanilang pagiging Kristiyano habang bumoboto. Yung mga bumoto na para sa kabutihan ng bayang ito. Ang daming mga na-frustrate, pati na rin ako. Pero alam niyo, mabilis lang ako nakapag-move on. Alam niyo kung bakit? Kasi suddenly I realized, teka, sino man ang manalo sa eleksyon, it doesn't matter. Si Kristo pa rin ang hari ko at ang Panginoon. He is and He will always be on His throne. He will always be in control, anuman ang maging resulta ng eleksyon. Nakita niyo na yung nangyayari ngayon? Yung murahan, yung bantaan, yung kampi-kampihan, yung bulat-lata ng baho. Ayun na, kumikilos na siya. Yun lang, at our expense. Kasi marami sa atin ang dapat na matuto. Tandaan ninyo anong pinakamahirap na pwedeng mangyari sa atin? Sabihin ni Kristo, ako ang hari, ako dapat masunod sa buhay mo. Kaya lang ito yung gusto mo, pinipilit mo, ibibigay ko. Patay tayo dyan, parts. Pinakamahirap yung hayaan tayo ng hari sa gusto natin. Ngayon, nanalo si Donald Trump. May mga nagre-react na naman ng negatibo. Kasi daw, si Donald Trump may mga kaso. At si Donald Trump may pagka-tinining sa ulo. Kapatid, baka nakakalimutan mo, yung iba pang mga presidente ng mga makapangyarihang bansa sa mundong ito. Hindi na ako magme-mention ng bayan o ng country, pero alam mo yung mga delikadong bansa, yung mga may nuclear weapons. Alam nyo ang nakatatakot dito? Parang mga may tinining din sa ulo yung presidente nila. Ang mas nakatatakot pa, hindi sila naniniwala sa haring si Kristo. Yun ang nakatatakot. Bakit? Isang push button lang, pwedeng maggirahan na. Patay na tayo. Hindi ba kayo natatakot doon? Nakasalalay ang mundong ito sa kapangyarihan ng mga taong parang may konti sa ulo at hindi naniniwala kay Kristo. That makes them even more dangerous. Pero bakit ka matatakot? Kung ang hari mo ay si Kristo. Yung mga gumagawa ng kalokohan, kabalbalan,
o kahit na sinong matapang sa lipunan sa simbahan, lalo na sa pamahalaan, sinisigurado ko sa inyo, may backer yan. May backer na nakaupo yan. Ang ibig sabihin, nakaupo ka. May kapangyarihan, may posisyon. Pero sinisigurado ko rin sa inyo na insecure din yung mga taong yan in many situations. Bakit? Sapagkat alam nilang yung backer nilang nakaupo, hindi habang buhay na nakaupo. Tatayo at tatayo. Mawawala at mawawala sa pwesto yan. O di ba ganyan ang nangyayari ngayon sa bayang ito? Weather lang. Ganyan ang kapangyarihan ng tao. Kaya mas dapat tayong maging matapang bilang mga Kristiyano. Kaya mas dapat lumakas ang ating loob. Mas dapat may kumpiyansa tayo sapagkat ang hari nating, backer natin, hindi po pwedeng maalis sa kanyang trono. He is, and He will always be on His throne. Nothing and no one on this earth, in the heavens, in the entire universe and galaxies can take away His power. Nothing and no one. Hindi siya maalis sa upuan. At pag sinabing hindi siya maalis sa upuan, lagi siyang makapangyarihan, He will always be in control. Kaya dapat ito ang ating panghawakan, ano man ang ating mga maranasang problema, sapagkat ang ibig sabihin nito, lalo na't kung tayo pinaghaharian ni Kristo, wala tayong magiging problema na wala siyang permiso. Natatandaan ninyo yung sinabi ng Diyos sa demonyo, nang sabihin ng demonyo patungkol kay Job, kaya lang naman sumasamba sa iyo si Job may kabuhayan at may pamilya, kunin ko ang lahat ng yan. Bibigyan ko siya ng problema. Tingnan ko kung sambahin ka niya. Ano sabi ng Diyos? Dahil may pananampalataya ang Diyos kay Job, dahil alam ng Diyos na nag-ahari siya sa puso ni Job, dahil ang gampanin nating mga tao, tandaan ninyo, ay ang ipahiya ang dyablo sa ikaluluwalhati ni Kristo. Yun ang gampanin natin. Ano ang sabi ng Diyos sa demonyo? Sige. Gawin mo ang gusto mong gawin kay Job, pero wag mo siyang papatayin. Nakita nyo na? Walang makapupuntang problema sa atin nang hindi alam ng Diyos. Kung ika'y pinag-aharian ng Diyos, tapos hindi ka pumasa sa exam, kung ika'y pinag-aharian ng Diyos, tapos niloko ka pa ng asawa mo, kung ika'y pinag-aharian ng Diyos, tapos namatayan ka pa, nagkasakit ng maluba, ikaw o mahal mo, God isn't like, teka, hindi ko alam yun Uy, mga anghel, alam nyo ba na namatayan si ganito? Ang bait-bait nito Ano? Ba't nakaligtas sa inyo ito? Hindi ganun. Walang ganun. Kahit kung tayo pinag-aharian ng Diyos at nagkasakit tayo, may laging malaking problema sa pamilya, tandaan mo kapatid, alam ng Diyos. May permiso ang Diyos. Kasi hindi lang ikaw ang sumasampalataya sa Diyos, ang Diyos din ay sumasampalataya sa iyo. Na dahil nag-ahari siya sa puso mo, sa buhay mo, kakayanin mo. Please don't get it wrong. Hindi nakikipagkutsyaba ang Diyos sa diablo para pahirapan tayo. Ayaw ng Diyos sa pahirapan tayo, kaya lang nandito tayo sa mundong ito. Na nandito pa rin ang diablo. Na naghari-harian pa rin ang diablo. At kaya mas lumalakas ang pwersa ng diablo. May mga kapwa-tao tayo na nakikinig sa diablo, nagpapagamit sa diablo. Simula't simula pa hanggang sa susunod pang mga panahon, yun na ang dahilan kung bakit may paghihirap at problema, sakit sa mundong ito. Dahil sa pakikipagtulungan ng tao sa diablo. At hindi mapigil ng Diyos yun sapagkat ang gumagana doon ay ang kalayaan ng tao. Pero, ang good news, kung pinag-aharian ka ng Diyos, walang makalulusot na pagsubok o problemang ibibigay sa iyong diablo nang wala siyang permiso. Checkin muna niya, kaya ba ni Father Fidel? Makatutulong ba ito kay Father Fidel? At checkin niya. Actually, hindi na niya checkin Alam niya yung problema. Kaya niyang i-convert na maging biyaya sa buhay ng pinag-aharian niya.
So kapag dumating yung problema, nagdadasal ka naman, sumasampalataya ka naman, sumusunod ka naman sa Kanya, tandaan mo kapatid, salaan na yun ng Diyos. Alam niyang kaya mo. At alam niya na magiging maganda ang dulot sa'yo. Dapat maging kumpiyansa natin ito eh. Kasi kahit anong gawin natin, magkakaproblema at magkakaproblema tayo. Pero hindi tayo magkakaproblema ng bahala na. No. Pag pinag-aharian ka ng Diyos, may kumpiyansa ka. Alam niya ito eh. Hindi ko man maintindihan yung dahilan. Alam mo ito eh. Sige, kakayanin ko ito sa tulong ko. Ayun. Alam niyo ako, ayoko nanonood noon pa man ng movie ni Catherine Bernardo. Kasi parang pang teenager lang siya. Para sa akin parang hindi na ako teenager eh. Hindi ako manonood ng mga movies niya. Kaya lang, nitong nakaraan, sa Hello Love Again, nanood ako. Kasi sabi sa akin ng mga kasama kong nanood, marami kami. Father, kapag hindi ka nanood, 3 na lang kayong hindi nakapanonood. Sabi ko, sino kaming 3? Ikaw, si Daniel Padilla, at si Summer, yung kanyang aso. Ay, manonood na ako. At alam ninyo, Sister, maganda. Libre ko kayo, ulitin ko. Nood tayo. Maganda yung istorya. At, matured nang gumanap si Catherine. Oo. Dati, Bea Alonso lang ako. Siya, nasa level na yata ni Bea. Magaling nang umarte. Matured na. Nung sabihin ko, matured na siyang umarte. Galing na. Sabi nung katabi ko, kasi po, Father, malaki yung nagawa nung pagsubok na naranasan niya kay Daniel Padilla. Chismosa. Pero may punto siya. Alam niyo kung bakit? Kasi napansin ko nung una yung interview ni Catherine Bernardo. In-interview siya ni Boy Abunda. At ang sabi ni Boy Abunda sa kanya, something like this kung makakausap mo yung young Catherine, 11 years ago, bakit 11 years ago? 11 years sila ni teacher. Ang sabi ni Boy Abunda kay Catherine, ano sasabihin mo sa kanya kung makakausap mo siya? Ang sabi ni Catherine, something like this, young Catherine, hindi kita pangungunahan. I want you to experience all the emotions, lahat. Gusto kong maranasan mo. Kasi makatutulong lahat ng yon sa krus mo. O, diba? Totoo naman, diba? At bakit nangyari yon? Hindi naman kasi lahat ng magkakaganon. Hindi naman lahat ng daraan sa pagsubok na dinaanan niya, magiging maganda ang resulta sa buhay nila. Anong sikreto? Pinag-aharian siya ng Diyos. Paano ako nakasigurado? Kasi di ba? Hindi naman siya nagaganon. Hindi naman siya nagalit kay Daniel, di ba? Hindi na siya nagrant. Hindi siya nag-skandalo. Hindi siya nanira ng tao. Tahimik lang siya, di ba? Kaya, nandun yung paghahari ng Diyos. Ganon din ang mangyayari sa atin. Ano man ang problema na dumating sa atin, kahit na may mga problema, paghaharian pa rin tayo ng Diyos, ng ating pananampalataya sa Kanya. Magpapasalamat pa rin tayo tulad ni Job. The Lord has given, the Lord has taken away. Kinuha na niya. Blessed be the name of the Lord. Alam niya? Ay nako, doon natin mas makakaya yung problema at doon mas magkakaroon ng magandang epekto sa atin at sa buhay ng mga taong mahalaga sa buhay natin. Alam kong mahirap yon. Lalong-lalo na kapag hindi ka pumasa niloko ka bumagsak yung negosyo mo Ang hirap nun. Ang maghahari sa'yo, yung lungkot mo, yung takot mo, yung pag-aalala mo, paano na? Paano na ako? Tandaan mo kapatid,
Kung kayang maghari ng lungkot sa buhay mo, by all means, kayang maghari ng kaligayahan sa buhay mo. Kung kayang maghari ng kawalang pag-asa sa buhay mo, papaligtarin mo lang, mas kayang maghari ng pag-asa sa buhay mo. Kung kayang maghari ng lungkot sa buhay mo, mas kayang maghari ng kaligayahan sa buhay mo. Kung kayang maghari ng kadiliman sa buhay mo, darkness is just the absence of light, mas kayang maghari ng kaliwanagan sa buhay mo. Saan galing ang lungkot? Saan galing ang takot? Saan galing ang pag-aalala? Saan galing ang kadiliman? Sa dyablo? Sino pa ang mas makapangyarihan? Diba ang Diyos? Hindi mo kinakailangan gawing hari ang Diyos. Hari na siya. Pipiliin mo lang na maghari siya sa buhay mo. Na maghari yung saya, na maghari yung pag-asa, na maghari yung pananampalataya, na maghari yung liwanag. From then, siya nang bahala. You are to build not His kingdom, not your kingdom. You are to build His kingdom. Hindi mo kingdom ang gagawin mo. Kingdom niya. Yung magpag-solve ng problema mo, hindi mo kailangan maging concern yon. Concern na yun. Paano mo iaahon yung mga magulang mo? Paano mo iaahon yung mga anak mo? Iniwang ka na o sumakabilang bahay, sumakabilang buhay. Hindi mo concern yon. Huwag ka munang mag-isip ng malayo. Ang concern mo, paghariin mo muna ang Diyos sa buhay mo. Doon, from then on, tutulungan ka na niya. Ito yung challenge ng Ebanghelyo eh. Kasi yung pag-uusap ni Jesus at ni Pilate, sayang Pilate, sayang. Kasi parang sinasabi ni Kristo, hari ako? Yan ba'y galing sa'yo? O may nagsabi sa'yo? Kasi nagugulumihanan si Pilato eh. Alam niya, there's something more to Jesus. Di ba? Ano ba ito? Parurusahan ko ba ito? Sayang eh. Kung ang naging tugon lang ni Pilate, yung naging tugon ng centurion, ano sabi ng centurion? Tunay ngang ito ang anak ng Diyos. Anong sabi ng mabuting magnanakaw? Alalahanin mo ko pag naghahari ka na. Isipin ninyo, paano mo makikita ang anak ng Diyos nakapako sa krus? Paano mo makikita ang naghahari si Jesus, nakapako siya sa krus? Pero yun ang pananampalataya eh. Hindi ko maunawaan, hindi ko makita, pero alam kong makapangyarihan ka. Doon ako magbabank on. Yun ang pangahawakan ko. O, nagsimba ka kayo kanong nakaraang linggo. Diba sabi ko, huwag kayong makikinig sa dyablo na nagsasabing ganito ka, hanggang dito lang ang kaya mo, wala nang mangyayaring maganda sa buhay. Bakit? Kasinungalingan yun eh. Bakit mo pag-ahariin ng kasinungalingan sa buhay mo ang mga negatibong bagay na ito? Gayong ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, ang sino mang pinag-aharian ko, naniniwala sa totoo. Ano yung totoo? Mahal kita. Hindi kita papabayaan. Makapangyarihan ako. Yun ang totoo. Yun ang panghawakan mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat,
sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, marami kong tanong. Saan papunta ang buhay ko? Ano pa ang ma-accomplish ko? Paano yung mga anak ko? Paano pag nawala ako? Paano na yung gusto sa pamilya ko? Magkakasundo pa kaya ang mga mahal ko? Magiging maayos pa kaya ako ng taong mahalaga sa buhay ko? Ang daming tanong. Pinaghaharian ng takot at lungkot ang puso ko. Ayoko na ng ganito, Panginoon. Nahihirapan ako. Tulungan mo akong mawala ang lungkot at takot ko at hahayaan ko. Hindi ko man alam kung paano. Hahayaan ko munang ikaw ang maghari sa buhay ko. Alam ko, mula doon, tutulungan mo ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Huwag ka munang mag-isip ng napakalayo. First things first. Hayaan mo na siyang maghari sa buhay. Magtiwala ka muna. Tanggapin mo siya sa buhay mo. Sumunod ka sa Kanya. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Paano kung hindi ka gumaling? Basta pinaghaharian ka ng Diyos. Siya na ang bahala. Magtiwala ka. Paano kung hindi magkasundo? Kung hindi mabuo muli ang pamilya? Basta't alam ng Diyos ang ginagawa niya. Gawin mo ang dapat mong gawin. Yung parte mo gawin mo. Bahala ang Diyos sa parte niya. Ang problema mo ay mas lalong concern ng Diyos. Mas lalo niyang concern ito. Mas lalo niyang gagawa ng paraan ito. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. Papuri, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. We now plead to our Almighty Father who will to grace us through His Son, Jesus Christ, the King of all. Full of trust, we pray. Lord, King of glory, listen to our prayer. Lord, King of glory, listen to our prayer. May Pope Francis, Dennis, our bishop, priests, and deacons work with courage and faith in sowing the seed of the kingdom of God on earth that is now enveloped by fear and discouragement. We pray. Lord, King of glory, listen to our prayer. May our government officials and all who serve in public office follow the example of Christ the King, who came to serve and not to be served. We pray. Lord, King of glory, listen to our prayer. May Jesus, our Lord and King, heal and strengthen those who are burdened by any kind of sickness and life's difficulties. We pray. Lord, King of glory, listen to our prayer. As we close the liturgical year, may Jesus, the King of the universe, be the beginning and end of all our activities in life. We pray. Lord, King of glory, listen to our prayer. May our beloved dead be welcomed by Jesus, their sure hope and Savior, as they begin their everlasting life. We pray. Lord, King of glory, listen to our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray for the intentions of
our families, thanksgiving of our loved ones, including the intentions of Cedro family, Tenko family. We pray for the immediate and full recovery of the sick, including Sister Terry, Father Cheg, Father Luciano Filona, Rudy, Alona, Nanay Leon Shakifara, Karina, Juliet. We pray to the Lord. Lord, King of glory, listen to our prayer. Heavenly Father, make us faithful and trustworthy followers of Christ, our Savior and King. May we draw courage from Him who has overcome the world and now reigns with you forever and ever. Amen. Amen. Offered sorry. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Purihin ka, awa ng Diyos sa rurok na
at sa'yo. Sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin. Ang alay ko, ang alay ko. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Panginoon, Panginoon, ako'y niligtas, hinaling at tinubos. Ako ngayon'y maghandog ng aking pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagay. Panginoon, alay namin, tinapay na ito'y aking sa iyong altar. Ako sa trigo, unay mo ng paggawa, tanggapin mo't basbasan. Ako ngayon'y maghandog ng aking pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagay. Panginoon, alay namin, ang alak na ito'y hain sa iyong altar. Magmula po sa puso, higa, tanggapin mo't basbasan. Ako ngayon'y maghandog ng aking pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagay. Panginoon, handog namin, kaloob na tulutan mo upang maging ang tinapay ng buhay. Alak na to'y nagdudulot ng iyong Espiritu. Ako ngayon'y maghandog ng aking pasasalamat. Ang handog kong panalangin,
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, hiniling namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ng iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadali mo sa kanyang langis ng kasiyahan, tanda ng pagkahirang mong pang magpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ay dalisay na tagapagbuklod, siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukob. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal, ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating iyuko ang ating ulo, ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kasama na Joyce, Gorio, Paulina, Paulino, Inday, Nelly, Benjamin, Miguel Arsenio, Sergio Emer, Tionggaso, Maria So, Jose So, Erelito So, Slito Percy. Kaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Makipagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakayasay sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Narito sa harap natin ang Panginoon, ang nangakong kailanman, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo.
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Hirap ay hindi mo ininda, ang tuwid na landas ay inihanda.
Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo aming sasabihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay ko ito. Salamat at ako'y hindi nago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y aming sasabihin. Ang sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat at sa'yo'y aming sasabihin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian, sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Alalahanin natin saglit ang ating mga minamahal na yumao. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong Mga mahal. anghel, mga banal, lahat kayong nasa kalangitan, hali kayo at samahan. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aangkin sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan, kailan may pagkamti ng may kapal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, muli naming inihabilin sa iyo ang aming mga kapatid na yumao. Saglit nating isipin, alalahanin, pagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Bago po silang pababayaan, pamalagin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awat pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanilang pagkukulang, panagawang kasalanan lang po ng kanilang kahinaan. Manatili naman silang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sa paraiso, magkikita-kita muli tayo. Samahan mo na kayo ng mga santo. Kahit na may nauna, tayo rin ay magsasama-sama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Paalam mo na sa inyo, kapatid naming mga pumanaw, napasapiling kayo ng poong may kapal. Ang pagmamahal namin, ang pag-aalala, pasalamat namin, higit sa lahat, ang pag-ibig at awa ng Diyos ay lagi niyong paunin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Di kita malilimutan, kailan may di
God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa inyong mga tinutulong. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po. Thank you. Thank you. Salamat po.